You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. We're going to be reading from Matthew 7, verse 13, sorry. Matthew 7, verse 13. So we worship God in singing and serving, in our supplications, in our sacrificial giving, even in our sacraments. And now we worship God as we read His words. Matthew 7 verse 13, it says there, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many, for the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus you will recognize them by their fruits. Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, 'Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and cast out demons in your name, and do many mighty works in your name?' And then I will declare to them, 'I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness.' Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell, and great was the fall of it." Let's pray. Lord, thank you. Lord, tulungan niyo po kami, kasi parang yung last series, puro love. Pero ngayon naman, it's all about the cost. So Lord, I know, gusto talaga namin, puro masaya lang yung preaching pero parang kahit paano ko tignan, hindi talaga siya masaya. And yet, it will change our lives. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen, amen. Alright, go ahead and take your seat. Batiin mo naman yung katabi mo. Good morning. Sa left and sa right. Okay, so, we are starting our brand new series entitled The Cost of the Cross. And so, una, salvation is free, but discipleship will cost you your life. Okay, so kung ligtas ka na, okay, ligtas ka na. But it will cost you your entire life. And some of you are saying, "Pastor, tapos na ako sa Victory Weekend, sa Purple Book. Tapos na ako dyan." But really, if it's gonna cost you your life, therefore, discipleship is a lifelong journey. You never graduate from it. Even I is on that journey of denying ourselves, carrying our cross daily. Ganda nung kanta natin, "Your grace has set me free, have all of me, no turning back." Sabi niya, "My cross I will carry, though no one goes with me, no turning back, no turning back." Ano talaga siya? It's a lifelong journey. Yes, salvation is free. It's gonna cost you your life. And that's not something you wanted to hear. Kung ako lang po ang papipiliin, hindi ko po ito pipreach kahit kailan. Maniwala kayo, bago matapos itong series na to, ubos na tong service na to. Yung matitira lang, yung hindi ma-open. Pero sa totoo, oh my goodness, kahit ako yata yung nandyan, ayoko na dito, mahirap pala masyado. Yun talaga siya. Hindi siya, kasi parang pumunta tayo dito, ma-encourage tayo. Ma-encourage naman kayo, pero
cost nga eh. Di ba? So, ibig sabihin, medyo may kurot, may masakit, merong para palang kulang, or mali. Kaya, yan po yung... And, lalong-lalo na, ang una pa nating pag-uusapan ngayon is entering the narrow gate. Sinabi dun sa verse, no? The one who finds it is few. Konti lang daw yung nakakapasok dito kasi ang marami, ang gusto, yung maluluwag na daan. Okay? Kaya, baka mas napupunta sa langit yung mga umaten doon sa Victory Baliwag Center. Maliit yung daan, maliit yung parking. Basta, ewan ko, di ko alam. Joke lang yun, okay? Kasi nga, di ba, kaya tayo nandito sa Walter kasi maluwag. Madaling makita. Pero sabi ni Jesus, the way to Him is narrow. Not easy to find. And that's what we are. Now, para lang maintindihan ninyo, I saw this picture, or di pala picture, ano ba tawag dyan? Article sa Reuters. So, I think, legit naman yan dahil kilala yung Reuters. So, ang pinapakita dyan sa article na yan is yung God's Eye Technology. Yung daw BYD, meron dyan sa tapat nakikita ko. BYD, God's Eye Technology. Ito na yung autopilot, no? Anong kaya niyang gawin? Sabi niya doon, under $10,000, yan daw ang mga mangyayari na. $10,000, ano lang yun? Mga 600,000 pesos. Naka-autopilot na. Okay, so, yung Tesla po kasi, yung sedan nun, mga 900, di ba, yung sedan, mga wala pang 1 milyon. Yung Tesla, 3 milyon yung sedan eh. Sabi ko, wala yan. Walang magkakaroon yan dito. Kotse lang, 3 milyon. Pamira yan, di ba? So wala. Kaya lang, alam nyo kung ba't problema? Kasi yung BYD, under $10,000, may autopilot na. Ibig sabihin nun, ang goal nila, lahat magkaroon. So, ano pong problema? Kung lahat na lang ay full self-driving, autonomous navigation on highways, automatic parking. Hello, mga girls. Pag babae ka, talagang pipindutin mo na lang yun. And driver supervised overtaking. Kasi you cannot overspeed while you're overtaking. Naintindihan yun? Pwede kang mag-overtake, pero hindi mo pa rin pwedeng i-break yung speed limit. So may murang version. So, ibig sabihin, ayaw ka nang mag-isip ng China. Okay? Sabi mo sa katabi mo, ayaw ka nilang mag-isip. Tigilan mo na mag-isip, pati pagdadrive. Huwag mo nang isipin yan, kami na ang mag-iisip para sa'yo. O sige, meron pang mas mababang version dyan. Alam niyo yung ChatGPT na premium, medyo mahal yon para sa iba. So, ibig sabihin, hindi lahat meron nun. Mahal eh. So, yung premium, I mean. Pero alam nyo, naglabas na rin yung China, ang tawag DeepSeek. Yan yung number 1 nila, DeepSeek. Murang-mura lang. So, ang goal nila, lahat ng tao magkaroon. Kasi yung ChatGPT, parang Tesla, mahal. Yung DeepSeek, mura para sa lahat. So, anong goal ng China? Lahat tayo, bawal mag-isip. Okay? Kailangan autopilot lahat. And that might be good kung iniisip mo lang kung anong uulamin mo mamaya. Pero minsan, ina-apply na rin natin yan in terms of our destination to heaven. Na para bang, nung tinanggap mo si Jesus, parang sinet mo na yung ways mo sa heaven. And ever since you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, naka-autopilot ka na lang. Wala nang intentional decisions. I think, ito yung point, no? Kung meron mang one word na sana mapag-pray nyo talaga, please lang. At malamang yan ang resulta ng AI. It is the gift of the Holy Spirit which is called discernment. Okay? Sabihin niyo po, discernment.
Yung wala na tayo, hindi na tayo nag-isip, hindi na tayo yung nagdi-discern. Ang gusto natin, AI na lang lahat. So bakit mas mahal yung luto ng chef? Kasi yung chef, dinidiscern niya, tinitikman niyang gano'n. Tapos titimplahin niya uli, di ba? Hindi, makina lahat. So siguro okay lang yun sa pagkain, but I think your roadway to heaven cannot be on autopilot. You have to make intentional decisions at every turn. So, kaya nga makikita nyo, ito yung mga points natin, 2 gates leading to 2 trees, 2 claims, 2 builders. Bakit laging 2? Okay, papakita ko sa inyo in a moment. Tanong niyo sa akin, bakit? Ito context lang sa Matthew 7. Alam niyo yung mga Pariseo, controlling. Pag sinabi nilang gawin mo to, sabi ng Bible, gawin mo to. Pero si Jesus sabi niya, I do not lord it over you. But the Son of Man came not to be served, but to serve. Kaya, ang nangyayari, laging may choices o dalawa. Una, narrow gate, wide gate. Ito yung itsura niyan, ito yung itsura niyan. What is your decision? Tingnan nyo si Jesus, kahit si Jesus, He does not want to make the decision for you. He wants you to make the decision. Kaya laging dalawa. Hindi laging ganito kasi yan. Isipin ninyo, Diyos ito Pwede naman yan sabihin, tigilan nyo. Basta 1, 2, 3, yun na yun. Hindi, sa Kanya, laging dalawa. Kasi bakit binibigyan ng dalawa yung mga disciple? So that you will have discernment. Ano ang tama? Enter the narrow gate or enter the wide gate. And the decision is not with Christ, it is with you. Salvation is free. Discipleship will cost you your life, but Jesus will not control you. Costly, but not controlling. Naintindihan niyo yun? Kasi sinong nagde-decide? Ikaw. Kaya nga naisip ko, baka hindi gumagana yung discipleship natin. Kasi minsan masyado natin dinidiktahan yung mga tao. Parang ang nagdidesisyon si pastor. Ang nagdidesisyon si leader. Pastor, ano pong tingin nyo dito? Sabi ni pastor, ganito daw Ngayon, hindi mo tuloy, wala kang discernment, no? Ginawa mo pang AI si pastor. Parang sabi ni pastor, siya daw Hindi na ako nag-isip, sabi niya Ang problema, pag humarap tayo sa langit, pwede niya ba sabihin yun? sabi niya, ito daw Tapos sasabihin mo, hindi ako makakapasok. Hindi. Ang panalangin ko, magkaroon talaga tayo ng discernment. Hindi lang po yung leader. Ito, bigyan ko example Simple lang. Tingnan nyo. Daming matin dito. Hanggang dun, sa dulo. Pero tingnan nyo, yung iba dyan, iba sa atin. Pagdating ng Lunes, mali-mali pa rin yung desisyon. Kasi parang ang tingin nyo, nagsiseminar ako dito. Na para bang kung ano sabihin ko, yun na yung dapat gawin. Pag hindi nyo kaya, hindi ko kaya, bala ka na. Pero hindi Parang binibigyan ka ng choice. At pagdating ng Lunes, you're making a decision. Are you entering the narrow gate or the wide gate? Kaya nga may kanta, baka kantahin natin next time. I have decided. Yes, I've decided. Sino nag-decide? Si pastor? Hindi, ikaw. Kasi pag ako, hindi natin to pag-iisipan. Puro AI, puro si pastor, puro sabi kasi ni leader. Pero ikaw, si Jesus nga, says discipleship is costly, but He does not want to control you. Look at the rich young ruler sa Matthew. Inahanap ko nga yung verse Baka mali ako. Matthew 19:16-26. Anong sabi ni Jesus? Again, hindi po natin kailangan magbenta ng mga ari-arian natin. Pero specifically to that person, yun yung discernment. Ang nakakapigil sa kanya sa pagsunod kay Kristo, kayamanan. Kaya sabi niya, ibenta mo lahat, sumunod ka sa akin.
Tapos, umalis na yung rich young ruler kasi hindi niya kaya. O, kinontrol ba ni Jesus? Sabi niya, aba, hindi sumusunod. Halika dito. Wala. Wala siyang ginawa. Ibig sabihin, sinabi niya, ito yung option, mamili ka. And namili siya. So, ibig sabihin, hindi po pwedeng puro AI. Kailangan nating harapin, araw-araw. Hindi lang nung na-born again ka, there are 2 gates. Okay? Sabi mo sa katabi mo, the 2 gates. Okay, so, basahin natin yung verse, no? Ganda rin nung kanta, yung you go before me when I cannot see. You lead me onward. Hindi AI. Si Jesus leads you onward. Not just nung nag-victory weekend ka, but ngayon, bukas, araw-araw. Intentional decisions. So, basahin natin yung verse, no? Sabi doon, enter. So, sinong kailangang pumasok? Ikaw, ako. Hindi, we don't get here by default. Alam niyo yun, paano ba ako napunta rito? Hindi ko alam. Kaya ka napunta dito kasi may pinasok ka. Ang tanong, ano ba yung pinasok mo? Wide? Narrow? Now, pag-usapan natin, no? Enter by the narrow gate. Okay, pag-usapan muna natin yung narrow. Sabihin niyo po, narrow. Ang narrow comes from the Greek word stene. Okay, stene. In English, tribulation, hardship, opposition. So, ibig sabihin, yung totoong sumusunod kay Jesus, may opposition. Majority opinion does not determine the truth. Hindi porke, parang feeling mo, sa lugar mo, mali yata ako kasi parang nag-devotion naman ako, pero parang ayaw nila. Hindi, huwag kang malito. Actually, kung nahihirapan ka, baka tama ka. Sino sa inyo, hirap ka na? Wag na tayo magtaasan ng kamay, no? Ang dali-dali lang naman ang Christian life. Hindi, kung hindi ka nahihirapan, baka mali ka. At sabi, enter the wide gate and it leads to destruction. So, pwedeng pa-easy-easy ka lang dyan. Easy-easy ka lang ngayon, pero sa dulo, yari ka. Yung Christian life, una ang mahirap. Sa dulo, life. But sa umpisa, mahirap. Kaya kung lagi na lang madali, mapapaisip ka talaga. Sumusunod ba talaga ako kay Kristo? Am I entering the narrow gate? Mind you, here's the context. Si Matthew, anong trabaho ni Matthew? Government tax collector. Ano ibig sabihin? Walang conviction. Matthew has lived his life on the wide gate for very long because sa dulo, ang gusto niya, benepisyo para sa akin ngayon na. Whether pinagkakanulo niya yung mga tao niya for the sake of maging mabango sa Roman government, ganyan siya. Wala siyang conviction. Walang discernment. Pero ito ang pag-asa. Sinte mo yung katabi mo. Mukhang walang discernment, no? Parang puro AI lang, no? Here's the thing. Nung nakilala ni Jesus si Matthew, nagkaroon siya ng discernment. May pag-asa. Okay? Kahit nga yung corrupt na government employee, tax collector, nagkaroon ng discernment. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Kaya yan. Okay? Hindi na parang hindi naliligaw lagi. So, kung feeling mo hindi ka part ng majority, parang ang gusto ko nga sabihin, good job. Kasi pag parang sobra kang popular, parang lahat na lang okay sila sa'yo, nag-iisip ako, ano kayang paninindigan mo? Parang baka wala. Kasi alam nga namang, si Jesus nga, hindi na-please ang lahat. Napako sa cross.
Dahil sa kanyang paninindigan. Tapos, isip natin, pa-easy-easy lang. O ito pa, gate, okay? Sabihin niyo po, gate. Yung gate po is where decisions are made. O, pasimplihin lang natin. You can do a Bible study. Yung gate, sa city, doon gumagawa ng mga polisiya sa gate. Sa temple gate, doon naman nagdi-determine kung makakapasok ka sa presence ni God o wala. No? So, it could be governmental or spiritual. But the point is, the gate is a place of decision-making. So, dalawang klase daw yung gate. Yung gate na malapad, tsaka merong gate na defined. So, ibig sabihin, hindi maganda yung desisyon na lahat pwede. Isipin nyo na lang yung, nawala si Coach Rainiel, no? Nandito lang yan. Yung, isipin mo, nagdi-design ka ng bahay, no? Tapos lahat pwede. Oh, ano pong sukat nito? Bahala ka na. Bahala ka na. Ano kaya magiging itsura ng bahay na to? Ano po ba yung, inisip ko nga, minsan yung, dahil sa sobrang AI natin, ang inisip natin, di ko alam eh. Anong tingin mo? Parang gusto ko na minsan tanungin, ba't di mo alam? Alamin mo. Kasi, paano magiging defined ang decision, hindi wide. Defined. Kaya nga, focus tayo sa word ni God. Kasi kung ang buhay natin, lahat na lang pwede, hindi maganda yon. Parang wala tayong desisyon, wala tayong conviction. And again, hindi naman tayo kinokontrol ni Jesus, pero sana mag-decide ka. O, parang ganito yan eh. Example ko lang sa inyo, passenger seat. Meron na akong pre-decision sa buhay ko na walang babae, maliban sa asawa ko, uupo sa passenger seat. So, alam ko na yon. Kaya minsan, siyempre yung iba, hindi nila alam. No? Bigla na, Pastor, pasabay. Tapos, okay lang naman, di ba? Sasabay doon siya sa likod. Di, ang point kasi, baka mamaya, alam mo naman, ako naman, siyempre, nagda-drive lang ako, pero baka mamaya, dito yung kamay ko, hindi ko makasasalag, di ba? Wow! So, siyempre, lalaki lang. Kaya, iniisip ko, kung ito yung bundok, yung cliff, na-decide ko na yan, matagal na, hanggang dito lang ako. Hindi yung parang ang desisyon natin nandito, tingnan mo ako, nagkakasala ako, pero hindi ako nahulog. Wow, patay ka. So, kaya hindi na mahirap kasi kailangan ng mga bagay, may desisyon na bago pa. Okay? Example, minsan meron akong mga trip na malayo. Minsan, hindi pwedeng kasama yung asawa. Minsan lang naman yun. Ayun, nagsasabi ako, nagre-report talaga ako, tawagan mo ako ng ganitong oras. Kasi baka mamaya, kung anong mangyari sa akin, masira pa buhay ko. Even, naalala ko, nung nagliligawan pa kami ni Judith, lagi akong tinatawagan yan, nila Pastor Rob, Pastor Eric. Bro, tang ka. Ganun lang. Sabi niya, dito, kina Judith, bro, nandiyan ka pa. Bakit? Alam mo, hindi ako makasagot. Parang, sige na nga, uwi na ako. So, ganun po eh. Ang gusto kasi natin, maluwag. Gusto natin, walang conviction, walang guidelines. Anong problema? Or the gate is wide in the way you see that leads to distraction. Isipin nyo na lang ang isang bahay na wala man lang ka-specification. Mas malamang hindi maitayo yan. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. And who's talking? Siyempre si Jesus, pero sinong nagsusulat? Si Matthew. Si Matthew, politiko.
At alam niya kung ano yung buhay na wide. At nung nakilala niya si Jesus, di pala pwede yun. Narrow. Few things are really important. And you will face oppositions because you are, sabi nga, di ba, minsan, ang narrow-minded mo naman. Okay, di ba? Ang hina naman ng pangunawa. Now, kung ang ibig mong sabihin, mahina ang pangunawa ko sa kamunduhan, good job. Pero pag ang ibig mo sabihin, ang hina ng pangunawa ko sa scripture, hindi ka mali doon. I mean, dapat siguro i-improve yung discernment. Dahil nagbabasa tayo ng Bible. Alam nyo, nagbabasa tayo ng Bible, pumapasok kasi yan sa kaluluwa natin, sa isip. Hindi nyo naman ito, dala-dala nyo ba ito lagi? Di ba? Wala, di ba? Ang nangyayari, pag binasa nyo yan, buong araw mo, meron kang, para kang ways. Ito, kaliwa, kanan. Di ba? Lumalakad ka pa lang, sabi ng Holy Spirit, in 300 meters, turn left. Gumagano, no, sa utak. Again, yung iba, maps, yung iba, ways. Pero minsan, yung hindi ko nakikita ng ways. Naintindihan niyo ba yung kunwari, no? Ang alam kong daan, dito lang, no? Pero sabi nung discernment ni ways, dahil may makikita siya up ahead, sabi niya, turn left. Uy, turn left. Hindi ako tumadaan dyan. Pero nung sabi ko, hindi ako susunod dyan, diniretso ko ngayon. Alam ko naman, minsan hindi naman accurate si Waze. Example lang, pabayaan nyo na. Okay, so, yung iba kasi sabi, it's a waste of time. Tama naman din. But, example lang naman eh. So, kunwari, si God, hindi nagkakamali yun. Di ba? So, minsan hindi mo susundin yung discernment mo. Sinabi ko maliwa, diniretso mo. Nakita mo, ang traffic pala. Anong nasayang? Oras. Alam mo yung plano ni God, hindi naman nagbabago yan eh. Tingnan niyo yung promised land. 11 days lang. It took them 40 years. Walang discernment. Ganun kahaba. Ubus na buhay mo, hindi ka pa nakakarating. And we keep on entering the wide gate, thinking we will arrive at wherever God is leading us, and it's getting us so long. Ang maganda pa nga nito, kung mas makakarating tayo ng mas mababilis, mas maipapasa pa natin ito sa next generation. Kaya lang, wala tayong oras. Kasi laging madali. Laging yung discernment, yung gusto lang natin. Pero marami kang hindi nakikita, na nakikita ni Lord, kung sinunod mo lang siya, mas mabilis tayong nakarating doon. Sabi mo sa katabi mo, hindi siya galit. Tumataas na yung boses ko. Sabi ko na mauubos yung maatin dito. Sabi mo sa katabi mo, atin ka pa rin, ha? Huwag ka... tingnan nyo to, ha? Pagpasok mo sa narrow gate, ano daw makikita mo? There are 2 trees. Tingnan mo, let's say, nakapasok ka na, ang tanong mo, paano ko kaya malalaman kung nasa narrow gate ako, nasa wide gate? Sa loob ng narrow gate, may puno. At yung puno, may nagtatanim. Ibig sabihin ito, yung mga tagapagturo. Ang sinasabi ni Jesus, maging discerning ka sa mga tagapagturong pinakikinggan mo. Yun yung una. Kasi kung siya yung sinusundan mo, siyempre, tinatanggap mo yung turo niya. So kung sino siya, magiging ikaw din. Kung walang fruits yung buhay niya, yung nagtuturo, hindi ako. Ang hirap nito, no? Kasama na ako. Huwag niyo ako intindihin, sabi ni Jesus. So, kunwari, nakikinig kayo sa akin. Kung walang prutas sa buhay ko, malamang wala rin sa inyo. Ala nga nangyari sa akin, di sa inyo. Ala din. So, sabi niya, huwag mag-ingat kayo. Kasi, kung anong puno, siyang bunga. Ibig sabihin, kung wala ka nakitang bunga, huwag yan. Or I think here's the point, no? How do you know you're entering the wide, narrow gate? Be discerning of the leaders that you listen to. Look at their lives. Because if there's nothing to look for, nothing will happen. Yun na nga, siya na nga nang nagtuturo . Hindi naman tayo naghahanap ng perfect, but
Kung kahit man lang mga konting prutas sa buhay. Okay? Tingnan natin, Sabi niya, beware of false prophets who came to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves. Alam niyo yung mga totoong mga tagapagturo? Hindi sila there to consume, but rather to bless. You will recognize them by their fruits. And again, may problema po ba yung online church? Online service? Kung sino-sino pinanonood natin sa TikTok? Ako, ang simpleng tanong ko lang naman alam mo ba kung saan nakatira yan? Kilala mo ba yung asawa niyan? Nakita mo na ba yung mga anak niyan? I mean, you can talk all you want, but I'm not saying we're looking for a perfect family, pero sana yung pakikinggan mo, yung taong nakikita mo yung buhay. So, siguro, kasama na rin yan sa leader. Whoever you listen to. Kaya nga minsan, ang problema, ang dami ng online ngayon. Kaya lang, have you seen their fruits? Or yung dami lang ng views and shares? Yun po ba yun? But how about their personal lives? And some people can appear pious, di ba? Religious magsalita. Hindi makabasag. Alam mo yun, parang magandang umaga po, mga minamahal. Mga minamahal, talagang mahal na mahal po kayo ng Panginoon. Manalangin tayo. Mga ganun pa. Tapos pagtapos, talagang kung magmura, gano'n na lang Pero ikaw talaga, manalangin tayo. Kaya nga iniisip ko, dapat pag nagpipreach, normal lang. Ganito, parang nagkukwentuhan lang. Kasi para totoo lang, gano'n. Hindi yung iba dito, iba sa ibang lugar. So, ganun din pag nag-victory group, pag nag-share tayo, normal lang. I think kung nagtuturo ka nga, ma-appreciate ng tao. Kung ikaw ang unang magre-repent. Alam mo, point number 1, hindi ko yan nagawa. Sorry. Tapos, kayo ba? So, kasi kung ganun yung attitude natin, yung humility, napakahalaga, hindi nagpapanggap. Tingnan natin. Sabi niya, so every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. At anong point? You will recognize them by their fruits. Okay, so, nakikita niyo ko, nakikita niyo yung katabi ninyo. And Jesus is saying, be discerning. Look at their fruits. And again, we're not looking for perfection, pero sana wag namang wala. Pwede ba yun? 10 taon na tayo magkakasama dito, kahit man lang konting fruit ng patience, wala. Kahit konti, wala talaga. Iniisip ko, ano ba nangyayari? Sira ba yung source natin? Unfaithful ba si God? O baka talagang we entered the wide gate. And no matter how much we run in the wide gate, there's no fruit. Because we're following the wrong teachers. Wrong lives. Wrong results. Again, hindi ko po tinataas yung sarili ko. Ang sinasabi ko lang, hindi po ako perfect. Pero at least, nandito ako. Alam niyo yun? Alam niyo kung nasaan ako nakatira. Yung mga ganon. Kilala niyo yung asawa ko, yung anak ko. Lahat. Nado doon. Open lang lahat. Pero hindi naman perfect. Okay? So, eto na. Paano natin malalamang nasa narrow gate ka? Una, alam mo na kung paano mamili ng pakikinggan. At dahil tama ang pinakikinggan mo, magiging tama rin yung iyong buhay. Pero meron ding 2 claims. Paano mo nalamang narrow gate ka? Because there's only one way. Jesus is the truth, the way, and the life. No one comes to the Father except through me. Meron pa bang ibang way para makarating sa langit?
Wala na, si Jesus lang. Pero tignan nyo to sabi ng mga disciples, not everyone who says to me, Lord, Lord. Now, ito pa, no, medyo highlight din natin yan. Pag sinabing Lord, Lord, tapos inulit pa rito, Lord, Lord. Bakit inuulit? Ang ibig sabihin nun, fervency. Sobrang sincere. Lord, 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 nagki-kids church naman ako, nagmi-music team, Lord talaga, Lord, Lord, Lord. Talagang sincere. And Jesus was saying, you can be so sincere, but sincerely wrong. Grabe yun, ano? What? Kailangan mo talagang i-discern yung heart mo, yung foundation mo, kasi pwedeng sobra ka namang sincere, pero mali ka. At kahit sincere ka, your sincerity does not make what you believe right. Paano ko nasabi? Tingnan nyo Ang sabi niya dito, we will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of the Father is in heaven. On that day, many will say, Lord, Lord, ang sabi niya, did we not prophesy, cast out demons, do mighty works in your name? May mga sa langit, sasabihin mo, Lord, Lord, di ba nag-church naman ako sa Walter Mart? Di ba nagmi-music team naman ako? Di ba? Tsaka hindi ako nag-miss ng attendance. Kahit antok na ako kay pastor, tiniis ko siya. Tiniis ko siya. Lagi naman ako nandito. O, anong ibig sabihin nun? Walang relasyon kay Jesus. Bakit? Ang tawag po dyan, salvation by works. Naintindihan ninyo? Anong tawag dyan? Pag ikaw daw, isipin mo, kunwari, ngayon na, no? Kunwari, dumating na si Jesus, ngayon na. Okay? Sino sa inyo gusto nyo kunin na kayo ni Lord? Wala. Bukas. kunwari, ngayon na kayo kukunin ni Lord. Tapos biglang, imagine niyo, nandiyan na. Anong sasabihin niya? Hello, pwede po magtanong. Nandiyan po ba yung pangalan ko? Wala Hindi, nag-ano po ako doon sa Walter Mart na titek ako. Wala Bakit? Wala naman sinabing music team is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through music team. Walang ganon. Pastor is the way, the truth, and the life. Ano lang ang sobrang halaga? Relasyon kay Jesus. So, tingnan mo, sabi ng verse, and then they will declare to them, I never knew you. Ito ang kailangan nyong i-discern. Sa tagal nyong nag-a-attend dito, paano ba talaga kayo maliligtas, mabihira? Kailangan pa ba natin itong ulitin? Pero sa totoo lang, baka nga. Kasi sa totoo lang, kunwari, kaharap ko na si Jesus ngayon, makakabahan din ako Baka sabi ko, Lord, nagpa-preach naman ako Sabi niya, wala akong pakialam. Hindi po masama na mag-ministry. Okay? But that is not the source of our salvation. Ang mas mahalaga po dyan yung relasyon natin kay Lord at dahil mahal natin si Lord sa ating ministry na i-extend natin yung pagmamahal niya sa iba. Pero hindi po yung ministry ang nakapagliligtas sa atin. Wala po tayong claim. Kaya, again, siyempre, sana minsan ma-appreciate din namin kayo pero baka mamaya nag-volunteer ako isang taon, di man lang ako na-appreciate. Pag inisip ko, yun ba yung point nito? Na kaya ka nagbo-volunteer para tanggapin ka? Hindi ba't kaya ka nagbo-volunteer kasi tinanggap ka na? At gusto mong yung acceptance na ito ay may pahimahagi mo sa iba. Kaya kailangan maging discern. Pero yung totoo, minsan, nagkakamali rin yung heart natin. Pagod na ako. Si Sheila, magti-text na naman. Sino daw volunteer? Ayoko na. Si Sheila na naman, si Sheila. Sheila, magti-text na naman siya. Ayoko na. Kasi parang may ginagawa tayo para may mag-gain tayo, no? Pero I hope. Kasi
Binigay niya na yung lahat, kaya ngayon, we're able to give it all. Salvation is free, but discipleship, following Jesus, will cost you your whole life. And it's not even a huge thing. Bakit? Ang binigay sa'yo ni Kristo, gaano katagal ba mabubuhay? 70, 80, 90? Kung mahilig ka sa gulay, 100 siguro, I don't know. Pero anong bigay sa'yo ni Lord? Buhay na walang hanggan. Kaya mabuti pa, ibigay mo na lang yung buong buhay mo sa Kanya because binigay din naman niya yung buong buhay niya sa'yo. And so ang kailangan po, ay yung new dito, again, intimacy, di ba? Those who know God are born of God. 1 John 4, last week lang. Ang tanong meron po ba kayong sikretong relasyon ni God? O, bigyan ko example, Ako po, kinukwento ko yung mga nangyayari sa aming mag-asawa. Okay? Kasi meron kaming relasyon. Minsan, natutuwa kayo. Minsan, hindi ko alam. Okay? So, basta, kinukwento ko lang. Pero naniniwala ba kayo na meron kaming karanasan ng aking asawa? Especially, intimacy. Na walang ibang nakakaalam, kundi kaming dalawa lang. At mali, nasabihin ko sa inyo, mali, gusto niyo ba ikwento ko? Ayaw ko. At kaya, di ba? Mali, bakit? Kasi merong mga parts ng relasyon na hindi kailangang i-share sa iba. Kaya nga naisip ko, pag laging post ng post yan tungkol sa marriage, ako may problema yan, maniwala ka. Kasi if you have to prove yourself so much, nakikita nga ako, ramen nakalagay dun sa may grocery. Real pork, real meat. Sabi ko, 3 beses niya sinabi yung real pork, real meat. Hindi totoo yung pork niyan. Para sabihin mong real yung pork, real yung meat, hindi siguro totoo yan. Kasi kung totoo yan, you don't even have to say it. So, ang tanong ko ganito, meron ka bang relasyon sa Diyos na kayo lang? Kasi kung lahat, kailangang ikwento, kailangan lahat alam. Pati nga parking Alam mo yun, pinakausap ko si Lord. Kahapon, ang schedule ko, hindi na masingitan ng karayom. So, pag medyo nawalan ako ng parking, wala na. 30 minutes nang masisira yung schedule ko. Kaya, biruin mo Lord, saan ba ako magpapark? Kaliwa, kanan. Ayun, dito meron. Sabi nung isa, dito daw magpark. Pero parang sabi ni Lord, banda rito. Parang ganon. Doon ako nagpark. Kasi ang problema, baka may magpark sa likod ko. Hindi, late ako dito ako nagpark, sinunod ko. Nalaman kong tama kasi nung tapos na akong magsalita, lipat naman ako ng ibang lugar. Walang nagpark sa likod ko. Wow. Lord. Alam mo yun, yung sayang na, sorry, nakwento ko na sa inyo. Pero dapat sa amin lang ni Lord yun. No? So, example lang yun. Meron ba kayong mga ganon? Yung mga pinagpipray mo, kayo lang. Hindi kailangan i-post. Hindi kailangan share ng share. Kasi sa marriage nga, hindi naman lahat ng karanasan namin ni Judith, kinukwento ko sa inyo kasi meron yung kami lang talaga. Meron ba kayo nung kayo lang talaga ni Lord? Kasi kung wala, puro lang ministry. And again, nothing's wrong with that, but hopefully it's an overflow. Your public ministry is supposed to be an overflow of your private relationship with God. So, sa dulo, meron pong 2 builders. So, tingnan nyo yung buhay Ang simpleng application, araw-araw, choose the hard road. At alam mo kung paano mo malalamang tama yung pinipili mo araw-araw? Kasi tama yung pinakikinggan mo. Kasi lahat ng pinakikinggan mo, tinitignan mo yung buhay nila. Hindi lang yung sinasabi nila, pati yung buhay nila. At alam mong nandun ka na, kasi ang puso mo tama na. Pag may ginagawa ka para kay Lord, hindi na ito para maka-earn ng blessing,
but rather it's your public ministry is a result of your private relationship with God. Ang dulo, alam mong tama ang tinatahak mo araw-araw kung marunong ka ng sumunod. Kasi tingnan nyo, kahit sabihin ng ways na turn left, pag right ka lagi, talagang, ano ba ito? Parang sabi ni Lord, ano mang gagawin ko rito? Sabi nga, right nga eh. So, kaya, ito yung two builders. Sabi niya, everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who builds his house on the rock. So, lagi yan. Hears and does. Nakinig, ginawa. O, tingnan nyo, ganyan ang storya natin linggo-linggo. May naririnig kayo, pag linggo, ang tanong, pagdating ng Lunes, which gate are you entering? It's the gate of opposition. Gate na merong conviction. At paano mo malalamang nandun ka na? Kasi ang pinakikinggan mo, tinitignan mo yung buhay. At tinitignan mo rin yung buhay mo. At ang dulo, hindi na gumagawa ng ministry para maligtas, kasi ligtas ka na. Iniisip mo na lang yung ibang tao to serve others. You're not like a wolf, but rather, you have the shepherd's heart in you. So sa dulo, siyempre lahat yan mindset. Ang dulo, obedience. Ginagawa mo talaga. Hindi lang puro mindset. Ginagawa mo talaga. Hears and does. Thus will be like a wise man who built his house on a rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Yung po bang pundasyon ng isang building, nakikita o hindi? Hindi. Tingnan mo? Yan yung inaano dito ni Jesus eh. Ano ba yung discernment? Beyond what your eyes see. Alam niyo po yung building natin no, sa Victory Baliwag? Tingnan niyo yung mga pillars. Ang kakapal. Kasi pang third floor, fifth floor yun eh. Ibig sabihin, kung kailangan, so magtayo tayong swimming pool sa taas, pwede. Di ba? Kasi yung pundasyon, handa, malalim. Ngayon, sometimes, the Lord is wanting to bless you, build on your life, but you keep crumbling down. In totoo, sino sa inyo hindi ka talaga pinagpala ni Lord? Wala. Madalas, pag binalikan mo, pinagpala ko ni Lord, nasayang lang. Because couldn't carry the weight of the blessing, it seems like hindi nakabuti, yumabang, nawala yung character, lalo pang nawala kay God. Kasi yung pundasyon, yung hindi nakikita, yun ang mas mahalaga. Because foundations, you cannot see, but good foundations will allow God to build on your life. More. So, at syempre, alam mo na tama yung pundasyon mo kapag marunong ka ng sumunod sa discernment na binibigay sa iyo ni God through His Word. So wise builders act on Jesus' words and are spiritually resilient. Ito pa. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like foolish man who built his house on the sand. How many of you know, ang dali, kahit hindi ka architect, engineer, lahat nakakagawa ng sandcastle. Wala. Pero pag bato na, naku, mahirap yan. Mahirap, pero yun yung tama. And the floods came, the winds blew and beat against the house, and it fell. And great was the fall of it. Tingnan nyo ang gusto natin laging madali, puro pa easy-easy lang. Pero sa dulo, distraction. Ayaw natin ng opposition. Gusto natin madali lagi. Pero pag pinili mo yung mahirap, sa dulo, buhay. That is the cause of the cross.
At alam nyo, nililid naman tayo ni Lord eh. Kaya lang, sometimes, it's taking us 40 years instead of 11 days to go to the promised land. At saka, syempre, ang nangyayari doon, yung resilience. I was talking to Ate Nancy nung bago siya nag-pass away. Actually, hindi ko siya. Kasi nung nalaman nila, pinuntahan ko sa bahay, yung unang beses na nalaman nilang medyo malala. Sort of. So, pumunta ko, ang inisip ko talaga, paano ko ba titignan sa mata to? Matapos na mag-L113, matapos na mag-ministry, lahat, magtulong. Kasama ko po yan sa church planting ng Bustos. And yet, I was looking in her eyes, and I was saying, alam mo, sabi niya, okay lang ako. Sabi niya, okay na ako, tinan mo. Peaceful lang ako. Parang ready na ako. Gumaganon siya. Sabi ko, huh? Parang kung ako yun, parang... Tapos, ang inisip ko nga, encourage ko siya. Kasi she sort of received a death sentence. No? Nung araw na yon, nalaman ko, pumunta ako sa bahay nila. So, I was talking to her. I was expecting to encourage her. But in the end, she was encouraging all of us. She was saying, okay lang ako. Talagang, may peace ako. I have hope. Walang nasayang. And this was her life leadership message. Sabi niya, God is holy, unchanging, faithful, loving. That is the message of her life. I strongly believe Ate Nancy chose the narrow gate because she followed leaders with fruits, served God without expecting anything because she already had the gift of eternal life, and even was resilient till the end. Meaning, the storm of death came, and yet, mula sa bibig niya, ang sabi niya, God is loving, unchanging, forever faithful. Napakabuti po ni Lord, Palakpakan naman natin si Lord, So, now as we go to our time of communion, next slide lang natin, last slide na. Alam nyo, yung totoo, kinakabahan ako na i-preach talaga to. Pero medyo na-encourage ako. Kasi, sino ba yung nasa communion? Sila ba yung mga napakagagaling na disciple? Sino ba yung naimbitahan na umaupo sa Last Supper? Si Judas, the betrayer. At alam nyo, yung si Thomas, nabuhay na, hindi pa naniniwala unbelieving. At alam nyo, lahat silang 10, nung pinapako na si Jesus sa cross, wala lahat. Ang natira nga lang yung mga babae. Sabi ko, mga duwag pala tong mga to. Puro lang madali. Pero, tapos tingnan nyo, sana pag inisip mo, iniwanan nyo akong lahat. Ang iimbitahin ko na lang sa Last Supper, si Maria. Pero tingnan nyo, sino pa rin ang inimbita ni Jesus sa kanyang Last Supper? The betrayer, the one who betrays Him. The one who betrays Him 3 times, si Peter. The one who leaves Him. And somehow, kahit sobrang bigat ng message, as we do communion, kung feeling mo, you have always chosen the easy route. Well, ganun din naman si Pedro, si Judas. But the Lord invites you to the table. Para kanina yung communion? Para sa'yo. And I hope as you remember what He has done on the cross, the cost that He has paid, though we have chosen the wrong path over and over again, God's give you the grace
once again to pay the cost of following Jesus. So why don't we all go ahead and stand up, no? And pagpipray ko lang po tayo. Why don't you put your hand in your heart, Lord God, Lord, sa mundo ng AI, Panginoon, Lord, lalo pang lalalayan, Lord. Lahat na lang may AI. Pagdating ng panahon, wala nang presyo, mura na lahat. But Lord, yes, we accepted you as our Lord and Savior and we set our hearts to heaven, but every single day, we cannot be on autopilot. The Lord says to you, my son and my daughter, I am not controlling. I am your good shepherd. I give you choices so that you will make the decision. To follow me, no turning back. Even at times, you will turn your back at people so that you will not turn your back at Christ. So Lord, I pray as we hold in our hearts, Lord God, I don't know how, Lord, we rebuke the idea of we should not discern things. We should not discern the people that we listen to. We should not discern our next steps. Lord, we rebuke that. And Lord God, we also rebuke the spirit of disobedience. Lord, na kahit sinasabihan mo na kami, ito yan mas mabilis dito Lord, we keep on disobeying. Lord, sorry. The travel of 11 days seems to be 40 years because we lack discernment. The Lord is once again empowering you by the Holy Spirit. Anak, discern my ways. Enter the narrow gate. Listen to people with fruits. Listen to people that you know. And even do ministry. Not because you want people to accept you, but because you are already accepted. And Lord, that this mindset will always lead to a step of obedience every single time. Lord, and as we partake of the communion, Lord, paalala mo sa amin na yung mga imbitado sa communion ay yung duwag, yung mga nagbe-betray, at kami yun. And you give us the grace to pay the cost of the cross as we remind ourselves of your sacrifice. In Jesus' name, amen and amen. Let's just respond in a song. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.